So, bakit ko tinanong yan? Kasi malaking bagay yan na kailangan mong matutunan sa kwento ni Joseph. Sino ang magiging masaya na pagplanuhan kang patayin? Tapos mahal mo pa sa buhay, kapatid mo pa. Na kung saan wala kang ibang pwedeng asahan pagdating ng panahon, kundi pamilya mo muna. Unang-una yan. Tapos papatayin ka. Dahil lang sa inggit. Tapos, buti na lang, merong ginamit si Lord na kapatid niya na si Ruben. Sabi ni Ruben, ihulog nyo na lang, huwag nyo nang patayin. Kasi nasa mindset ni Ruben that time, para man lang maisalba ko siya pagdating ng oras na pauwi na kami. May uuwi ko siya sa ama niya. Bakit? Kilala niya kasi yung tatay niya. Masasaktan ng sobrang tatay niya. Ha? Pero ito pinakamasaklap. Hindi nga siya pinatay, binenta naman. Ano mararamdaman ni Joseph the Dreamer doon? Bumaba yung moral niya. Parang feeling niya, wala na siyang halaga. Tama? So matindi yung pinagdaanan niya. Tanungin kita, ganun ba yung pinagdadaanan mo ngayon? So kung ganun yung pinagdadaanan mo, alam mo yun, maiintindihan kita kung talagang grabe o matindi yung pain na meron ka. Pero the moment na hindi ka pa ginanon, na yung pakiramdam na binenta ka ng mahal mo sa buhay, after all, mas magaan pa yung sitwasyon mo. Siguro, kung titignan natin sa sarili nating pananaw, mas maintindihan natin kung papatay si Joseph that time bilang isang tao. Uunahan niya na lang siguro yung kapatid niya. No? Kasi mantakin mo, nagkasundo lahat sila. 12 sila magkakapatid. Yung bunso nasa bahay, siya na pagkakatiwalaan ng tatay niya. So yung 10, o sabihin na natin siyam, kasi yung panganay si Ruben, talagang nagkaroon ng compassion sa kanya. Naawa sa kanya. Yung siyam ay nagsabwatan sa isang krimen. Di ba? Siguro unahan niya na lang. Pero ano ba naging response? Ano ang naging attitude ni Joseph that time? Alam mo, wala tayong makikitang ibang sinabi doon, kundi nanahimik. Alam mo kung bakit? Isang dahilan talaga kasi, nung simula pa lang na sinabi ni Joseph kung ano yung kanyang dream, doon pa lang tinesta siya ni Lord eh. Kung titignan natin, yung tatay niya, ang naging response, isinapuso na lang. Pero yung mga kapatid niya, ang naging response, nung narinig yung kanyang salaysay, nagalit sa kanya at pinagplanuhan siya. So anong lesson na makukuha natin doon? Mag-ingat ka sa mga taong sasabihan mo na kung ano yung ibinibigay sa iyo ni Lord o pinapakita sa iyo ni Lord pagdating ng panahon na magiging ikaw. Hindi lahat dapat mong pagsabihan dahil hindi lahat makakaintindi. Isang bagay yon sa naging loophole ni Joseph. Siguro kung sinabi niya na lang sa tatay niya yon, magiging safe pa siya. Tama? Kung titignan natin. Pero dahil bata, di ba? Tapos, excited siya kasi nagandahan siya sa kanyang panaginip. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng mga kapatid niya. Minsan ganun tayo eh. Kahit Kristiyano na tayo, minsan wala tayong pakialam sa mga kapatid natin eh. Minsan wala ka ring pakialam sa loob ng pamilya. Basta ito maganda para sa'yo, sinasabi mo agad, basta-basta. Akala mo matutuwa sa iyong kapatid mo, pero hindi mo alam, hindi rin pala. Dahil hindi naman kayo magkaugali, lahat. Tama? So, ibig sabihin, tinuturo din sa bagay na ito, sa portion na yon, na maging considerate ka sa pamilya mo pagdating sa sitwasyon mo. Amen? Kasi sila din dapat maging considerate para anuman ang bagay na kahinaan mo, hindi ka matukso at matrigger. Tignan mo, yung mga kapatid niya na-trigger. Tama? Pero masama ba yung ginawa niya na nagsasabi siya sa tatay niya kung anong pinagagawa ng mga kapatid niya? Hindi. Hindi masama yun. Okay na yun eh. Kaso talagang sa mga gumagawa ng kasalanan at mali at gusto nila ipamuhay yan, maiinis sila talaga sa iyo. Kapag naninindigan ka sa tama, tama ba? Maiinis sila sa iyo. Hindi sila matutuwa sa iyo. Kahit sabihin mo, kapatid mo pa yan sa pananampalataya, parehas kayong kilala si Jesus, pero the moment na pinipili niyang gumawa ng kasalanan at manatili sa kasalanan ng kapatid, magagalit yan sa iyo. Kapag sinabi mo yan, sa kapatid mo rin sa pananampalataya o sa pastor mo. Pero nang sabi ng Bible, diba, ang sabi ng Bible, kapag may kapatid kang ganyan, malinaw, nakakausapin mo pag hindi nakinig, magsama ka pa ng isa. So, hindi masamang sabihin. Hindi para i-condemn, kundi para i-confront na maliwanagan siya na kapatid, mali yung ginagawa mo. Hindi ka na dyan nabubuhay at hindi ka na para dyan. Tama? Kasi nasa liwanag ka na. At asahan mo na kapag ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo lalantad.
Hindi pwedeng hindi lalantad yan. Kaya kapag nalantad yan at nakita na may mali ka, matuwa ka. Bakit? Ay, di ko nakita, napansin. Sinave mo ko sa kung anong plano pa ng demonyo sa kalaliman ng ginagawa ko. Tama. Kaso nga lang, nasobrahan si Joseph. Masaya siya dahil natutuwa ang tatay niya sa kanya kasi nalalaman ng tatay niya kung anong ginagawa ng mga kapatid niya na mali. Pero sa part naman ni Joseph, sana maging considerate ka. Mabigat na yung mga senaryong ganon. Pakiramdaman mo mga kapatid mo. Baka yung sasabihin mo, hindi talaga magiging maganda para sa lahat. Kaya sabihin mo sa tamang tao. At ang tamang tao sa panahon nila o sa sitwasyon nila, yung tatay niya. Amen? So, sabi ko nga rito, your behavior will be a reflection of who you depend on, who you rely on. So, ibig sabihin, attitude is important sa usaping kanino ka ba talaga umaasa. Tulad ni Joseph, nangyari na yung mga bagay na dapat sana i-prevent, pero hindi na na-prevent. Tama? Pero ngayon, tinest pa rin siya ng Panginoon. Ano na kaya ang magiging response kapag inalaw ni Lord na ibenta siya o pagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga mahal sa buhay? Kaya sabi mo sa tabi mo, nakakaranas ka ba ng unfair situation sa mahal mo sa buhay? Inaalaw yun ni Lord. Kasi kung ayaw ni Lord yun, tapos ikaw sumusunod, nagpa-practice ka ng pagsunod sa Panginoon, hindi ka niya dadalhin doon. Pero bakit inalaw ni Lord at bakit mo pinagdadaanan ngayon? Like Joseph. Kasi parte yan ng plano niya sa future. Yung panaginip niya na magiging hari siya, hindi man totally hari, pero luluhuran talaga siya ng mga tao, lalo na ng kanyang pamilya. Mangyayari yun, pero yung way ng Panginoon ay hindi sa kasarapan na gusto mong mangyari, kundi sa pagpapakumbaba na gustong gawin ng Panginoon para sa iyo. Ibig sabihin, gusto ni Lord na makuha mo ang gandang plano niya sa paraan ng pagpapakumbaba. Kaya pala inalaw sa kanya ni Lord na dumaan sa pagkawasak, pagkasira, pagkadurog. Kaya tanongin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, durog ka ba ngayon? Wasak na wasak ba ang puso mo? Parang puso ni Lastimac. Di ba? Kinakanta mo ba yung Salbakuta ngayon? Lalo na sa mga 90s, mga millennial, di ba? O kinakanta mo yung kanta ni Michael B? Nabutan niya yan? Nabutan naman, nagkakaintindihan ko eh. Kinakanta mo ba yan ngayon? God allows that. Hindi para sirain ka lalo, hindi para lalo kang masadlak sa kapangitan ng buhay, pero kundi para durugin ka kasi nga yung ego mo at yung iyong tinatawag na pride, kailangan mabasag. Kasi si Lord hindi nagbibigay ng kanyang favor at pagpapala sa mga taong mapagmataas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na may relasyon ka sa Panginoon, okay na kaya matatanggap mo na lahat. No. Tinitest ni Lord ang lahat kung talagang may relasyon ka sa Kanya. Dahil ang taong may relasyon sa Kanya, hindi nagmamataas. Nawawala ang pride, hindi man sagad, hindi naman agad, pero unti-unting nawawala. At yung ego niya, pinapailalim niya sa Panginoon. Kaya ganun pala katindi yung naging sitwasyon niya. Amen? Kaya kung wala ka pa dyan sa sitwasyon na yan, sabi mo sa katabi mo, humawak ka ng mahigpit sa pananampalataya mo. Gusto mo talagang maranasan yung ganda ng plano ng Panginoon na naririnig mo lang? Mararanasan mo talaga yan. Sinusure ko sa inyo. Mararanasan nyo yan. Pero hindi sa paraan na gusto nyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa paraan na gusto natin. Amen? Sabi ko nga rito, mapapansin mo sa mga tao ngayon na kung ano o sino yung mga bagay, posisyon o tao na tinitreasure nila sa kanilang puso ay yun ang may malaking ambag sa inuugali nila. Dahil doon sila umaasa, dahil yun ang kanilang ginagawang hope o pag-asa. Kaya check nyo yung mga ugali ng mga tao ngayon. Check mo na lang, sabi mo yung sa katabi mo, wag muna ako. Doon muna tayo sa pamilya natin. Okay? Observe tayo doon. Check nyo yung inuugali ng pamilya mo. Check mo yung inuugali ng kapitbahay mo. Check mo yung inuugali ng mga tao nakakasalamuha mo. Lahat tayo, mayroong mayaman, may sakto, may mahirap. Nakikita mo ba sa kanila yung satisfied life? The moment na nakikita mo yung satisfied life sa kanila, ibig sabihin, ano man ang senaryo nila, hindi man sila tulad ng mga mayayamang tao na maraming pera, pero dahil sila ay satisfied at masaya at laging bukang bibig ang Panginoon, hindi dahil sa trip lang nila,
kundi dahil totoong gumagalaw ang Diyos sa kanilang buhay at totoong patuloy silang umaasa at namumuhay sa kagustuhan ng Panginoon, si Jesus talagang pag-asa nila. Pero tignan mo yung mga taong hindi si Jesus ang pag-asa. Pag-usapang pera, pinapili, anong gusto mo? A-attend ka sa worship service o kukunin mo yung another blessing. Ginamit pa yung blessing, no? Sa kumpanya o sa trabahong ginagalawan mo ngayon. Trabaho o umattend ka ng service para makinig ka ng Word of God. Kung si Jesus ang pag-asa mo, hindi mo ipagpapalit si Jesus. Hindi mo ipagpapalit yung para kay Jesus. Amen? Di ba? Kahit sabihin natin, pastor, kailangan ko pa magbayad ng kulang pa ako eh. Alam mo, naranasan ko na rin yan eh. Pero when I learn paano i-surrender kay Lord ang lahat ng bagay at sumunod lang sa anong instruction niya sa aking buhay patungkol dyan, nadadaanan ko na. Dati, nai-stuck ako sa sitwasyon eh. Ngayon, lumalakad na. Ibig sabihin, hindi na siya nananatiling sitwasyon sa'yo. Natatapos. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi pa natatapos yung mga sitwasyon mo sa buhay ngayon. Alam mo kung bakit? Humihinto ka eh. Alam mo bakit? Inaasahan mo kasi yung mga taong sa paligid mo. Diyan ka lang umaasa. Umaasa ka sa profession mo, sa posisyon mo, sa possession mo. Yun lang inaasahan mo. O ngayon, pag hindi naging maganda ang mga sitwasyon, wala na. Nganga ka na. Depressed ka na. Frustrated ka na. Nama, magwawalwal ka na lang. Pero kapag ang Diyos ang iyong pag-asa, anuman ang hirap na iyong pinagdadaanan, tulad ni Joseph, nananahimik siya ngayon. Pero, sige lang. Lakad lang. Kahit ibinenta siya, sige lang, hindi siya pumalag. Kahit tinulog siya, hindi siya pumalag. Paano ka nga naman makakapalag na hawakan ka ng mga kapatid mo sa paa, sa kamay. Pero hindi siya nagsisigaw. Wala naman kasi sinabi. Tama. Grabe, no? Kaya yung kapatid, yun ang aralin mo. Huwag tayong maging impulsive sa ating mga kinikilos. Ngayon, kung impulsive tayo, aminado tayo, magpasoak tayo, magpaturo tayo, magpadisiplina tayo sa banal na spirito, sa salita ng Diyos at sa mga kapatid natin o sa mga kuya at ate natin sa spiritual na buhay. Matuto tayo. At sabi ko sa iyo, pagdating ng panahon, makakamit mo yung dapat mong makamit. Amen? Kaya this is my question again. Kumusta na ang inuugali mo ngayon? Ano o sino ang nagre-reflect sa inugali mo? Nakikita bang si Jesus ang iyong pag-asa o lagi mo na lang si Jesus pinapaasa? Gumaganti ka ba sa mga taong nagagrabyado sa iyo o nagpapatuloy ka lang sa itinuturo ng Diyos na lesson at purpose kung bakit kanya hinahayaang maranasan ang mga sakit na yan o ang mga sitwasyon na yan? So, kamusta na ang inuugali natin? Kapag ba may nanakit sa atin, nagpapatawad ba tayo kahit masakit? Umiiwas na lang ba tayo para hindi na natin ma-confront at masipa maaway? Ibig sabihin, nagiging peacemaker ba tayo sa sitwasyon kahit masakit para sa atin? O baka tayo yung lalong nagwawala at nagwawalwal? Kapatid, may Jesus ka na. Lagi mong tatandaan 2 Corinthians 5:17, no? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago na. At ang luma ay wala na. Amen? Lagi mong tatandaan yan, lagi mong iisipin yan, lagi mong ilalagay sa puso mo yan upang anuman ang desisyon mo, laging nakadepend, o nga pala, bago na pala ako, o nga pala, may Kristo na nga pala ako, o nga pala. Nagkakaroon ng evaluation bago ka mag-act. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, kapatid, for sure, mauuwi ka na ang pag-asa mo na lagi ay tulad ng dati, paligid, na siyang nasisira, nagwawasak, at siya ding nagiging dahilan kung bakit sinusumpa ka at nasusumpa ka. Gusto mo pa rin ba yung ganung buhay? Kasumpa-sumpa? So, dito tayo magtatapos. If truly Jesus is your only hope, number 1, like Joseph, continue to practice godly principles. Kapag may maling ginagawa ang kapatid mo, sabihin mo, kausapin mo, sabihan mo, o sabihin mo sa spiritual leader, sa pastor, sa mga ate at kuya. Hindi para i-condemn, kundi para tulungan. Kapatid, hindi ka na para dyan. Kaya nga si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo para makalaya ka na dyan eh. Huwag mong ipagpatuloy yan. Huwag mo na namang ibalik yung pagka-addict dyan.